Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1801 Kabanata 1810. Kabanata 1801. Narinig ko na rin ang tungkol sa lalaking ito, at tila siya ay isang nakakatakot na henyo mula sa ibang rehiyon. May alingaw-ngaw na siya ay binabantayan ng isang nakakatakot na demonyong emperador, at maging ang mga masters ng sekta ng Xuanzong at sekta ng Yixian ay nabaligtad na niya, Paikot. Nang marinig ang mga tinig mula sa paligid, kumunot ang noo ni Yehan. Nakita na ni Yehan ang lugar na ito ng dagat ng walang pag-asang demonyo sa mapa, at 2 araw na lamang ang layo niya sa dagat ng walang pag-asang demonyo, ngunit hindi alam ni Yehan higit pa rito, ang dagat na ito ng walang pag-asang demonyo ay talagang konektado sa kaharian ng Tianshu. Natatakot ako na aabutin ng mahigit 1 buwan upang makarating sa lokasyon ng teleportation array. Kung makapasok tayo sa kaharian ng Tianshu sa pamamagitan ng dagat na ito ng walang pag-asang demonyo, tiyak na makakatipid ito ng maraming oras, isip ni Yehan sa kanyang puso, at ang lugar ng dagat ng walang pag-asang demonyo na nalaman ni Yehan mula sa mapa na ito ay isang lugar sa dagat na puno ng nakakatakot at mapanirang aura ng demonyo, ngunit hindi gaanong alam ni Yehan ang tungkol sa iba. Gayunpaman, ang lugar sa dagat na may demonic energy ay maaaring maging malaking tulong kay Yehan sa paglilinang ng kapangyarihan ng mga demonyo. Matapos ang mga pag-iisip na ito, iniwan ni Yehan ang restoran ng direkta at nagtungo sa walang pag-asang dagat ng mga demonyo. Ang dagat ng walang pag-asang demonyo ay orihinal na tinatawag na walang pag-asang dagat, na may malinaw na tubig at bughaw na langit, napakalawak at walang hanggan. Gayunpaman, mula nang makipaglaban ang lahi ng tao at ang hukbo ng mga demonyo dito, ang pangalan ng walang pag-asang dagat ay naging dagat ng walang pag-asang demonyo. Ito ay dahil sa napakaraming makapangyarihang mga demonyo ang namatay, kaya ang walang pag-asang dagat ay puno ng demonic energy, na tumatagal ng mahabang panahon, at ang mga species na orihinal na naninirahan sa lugar na ito ng dagat ay unti-unting sinalakay ng demonic energy at naging lubhang mabangis, kaya't walang sino man ang maglalakas loob na pumasok dito. Sa loob ng wala pang 2 araw, narating na ni Yehan ang gilid ng walang pag-asang dagat ng mga demonyo ng mag-isa. Sa sandaling ito, sa pagtingin sa unahan, mayroong isang itim na lugar sa dagat na kumakalat ng walang katapusan. Ang lugar sa dagat ay puno ng tahimik, malamig, at nakakatakot na kapaligiran, tulad ng isang natutulog na sinaunang hayop. Si Yehan ay nakatayo sa gilid ng walang pag-asang demonic sea. Dito, nadama niya ang pag-agos ng demonic energy sa mundo sa harap niya. Sa itaas ng itim na lugar sa dagat, ang nakakatakot na demonic energy ay lumulutang dito na parang itim na usok na nagbibigay sa mga tao ng isang uri ng malungkot na lamig. At ang pakiramdam ng takot. Sa kanyang paningin, tumingin si Yehan palabas, at malabo niyang nakita ang isang bangin na tumataas mula sa lugar sa dagat na 10 kilometro ang layo. Ang bangin na ito ay hugis tulad ng isang espada, at higit sa daan-daang talampakan ang layo mula sa ibabaw ng dagat. Isang lubhang matalim na pakiramdam na parang sisirain ang mundo. Ito dapat ang bangin ng espadang demonyo. Isip ni Yehan sa kanyang sarili, kahit na alam ni Yehan ang tungkol sa pag-iral ng dagat ng walang pag-asang demonyo, ngunit hindi alam ni Yehan ang tungkol sa bangin ng espadang demonyo. Tila si Wang Yanhan at siyang Moxie ay magkakaroon ng isang malaking labanan dito sa loob ng ilang araw. Ang titig ni Yehan ay patuloy na tumingin patungo sa bangin ng espadang demonyo. Maraming mga practitioner pa rin sa paligid ng bangin ng espadang demonyo, at natuklasan ni Yehan na may mga practitioner na nagmamadaling pumunta sa bangin ng espadang demonyo sa kalangitan sa paligid paminsan-minsan. Sa ibaba ni Yehan, mayroong isang sinaunang kagubatan na may mga matataas na puno sa lahat ng dako. Kung gusto mong dumaan sa dagat ng walang pag-asang demonyo, kailangan mong umasa sa paglipad. Ito ay lubos na kumokonsumo ng iyong sariling lakas, kung hindi ka makakahanap ng isang lugar na mapagtatayuan sa lugar sa dagat, madaling mangyari ang mga bagay. Agad, bumaba si Yehan sa sinaunang kagubatan at pinutol ang isang lumang puno na kasing laki ng isang sasakyan. Matapos mabakant ang gitna ng lumang puno, lumitaw ang isang bangkang gawa sa kahoy na may lapad na mahigit 1 metro at haba na mahigit 2 metro. Ang mga aspeto ay sapat na.
Inilagay ang bangkang kahoy sa dagat ng walang pag-asang demonyo, bahagyang nanginginig ang mga kamay ni Yehan, at ang bangkang kahoy ay dumulas sa dagat na parang matalim na espada, papalapit sa posisyon ng bangin ng espadang demonyo. Maya-maya pa, nakarating si Yehan sa ilalim ng bangin ng espadang demonyo sa isang gawang bahay na bangkang kahoy. Pagtingin mula sa ibaba, mas lalo niyang naramdaman ang kadakilaan ng espada ng bangin ng espadang demonyo. Bukod dito, nang siya ay nasa ilalim ng bangin ng espadang demonyo, biglang nakaramdam si Yehan ng isang matalim na intensyon ng espada na inilabas mula sa bangin ng espadang demonyo. Tila isang demonic force, sinusubukang sirain ang isipan ng practitioner. Sa paligid ng bangin ng espadang demonyo, maraming tao ang nakatayo sa kawalan, na nauunawaan ang bangin ng espadang demonyo, na ginagawang tahimik ang paligid. Nang dumating si Yehan, tiningnan siya ng mga tao sa paligid ng bangin ng espadang demonyo, at pagkatapos ay nagpatuloy sa kanilang sariling negosyo. Sa itaas ng bangin ng espadang demonyo na ito, mayroong talagang isang intensyon ng espada. Kumikislap ang mga mata ni Yehan, at sinulyapan niya ang mga cultivator sa paligid ng bangin ng espadang demonyo. Ang mga taong ito ay tila gumagamit ng intensyon ng espada sa bangin ng espadang demonyo upang mapabuti ang kanilang intensyon ng espada. Sa oras na ito, habang tinitingnan ni Yehan ang mga cultivator na ito, nakakita siya ng isang napakamatalim na aura na biglang inilabas mula sa isang direksyon ng bangin ng espadang demonyo. Ito ang intensyon ng espada, puno ng mabangis na aura ng espada. Hoy, si Shu Tianhai ay nakalusot na sa ikatlong antas ng intensyon ng espada. Naramdaman ng paggalaw na ito, lahat ng nasa paligid ay tumingin sa parehong lugar. Doon, mayroong isang binata na nakasuot ng puti na dahan-daang minumulat ang kanyang mga mata sa sandaling ito. Ang mga matang iyon ay mukhang napakamatalim, tulad ng liwanag at mga espada. Ang kaharian ng binata ay nasa unang yugto ng dakilang karangalan, at normal na para sa kanya na maunawaan ang ikatlong antas ng intensyon ng espada. Sa sandaling ito, mayroon siyang kontentong ngiti sa kanyang mukha. Ang bangin ng espadang demonyo ay isang kakaibang bagay na iniwan ng espadang demonyo dito upang sugpuin ang ulo ng demonyo. Mayroon itong sariling intensyon ng espadang pumatay ng demonyo, na umabot na sa pinakamataas na antas ng ikasyam na antas ng intensyon ng espada. Hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang umasa sa bangin ng espadang demonyo upang mapabuti. Intensyon ng espada. Magandang kapalaran ni Shu Tianhai. Matapos maunawaan ang ikatlong antas ng intensyon ng espada, napabuti rin ang kanyang lakas. Nang marinig ang mga tinig mula sa paligid, yumuko si Shu Tianhai at nakangiting nagsabi, "Lahat, nais ko sa inyo ng magandang kapalaran, hindi na ako sasama sa inyo." Kabanata 18:02. Pagkatapos ng lahat, si Shu Tianhai ay sumalungat na sa hangin. Nang makita ito, nainteresado rin si Yehan. Ang kanyang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay nasa ikalawang antas pa rin ng intensyon ng espada ngayon, na hindi talaga tugma sa kanyang lakas ng kaharian. Ito rin ay isang pagkakataon para kay Yehan. Matapos itong pag-isipan, tinalikuran ni Yehan ang ideya na pumasok kaagad sa dagat ng walang pag-asang demonyo. Ngayon na nakita na niya ang mahiwagang bangin ng espadang demonyo, nagpunta si Yehan upang subukan ito. Agad, umupo si Yehan na nakadapa sa bangkang kahoy, buhay at kamatayan. Ang intensyon ng espada ay sumabog sa kanyang dagat ng kamalayan, at ang kaluluwa ng espada ay gamulo. Pagkatapos, sa katawan ni Yehan, kung mayroong anumang intensyon ng espada, tulad ng isang bakas ng di nakikitang puwersa, tumagos ito patungo sa bangin ng espadang demonyo. Sa isang iglap, sa sandaling tumagos ang intensyon ng espada ni Yehan sa bangin ng espadang demonyo, tila nakakita si Yehan ng isang tanawin ng pagpatay. Sa tanawin na iyon, ang isang lalaki ay parang isang Diyos na demonyo, may hawak na isang espadang demonyo, maraming pagpatay sa hukbo ng mga demonyo, at ang kanyang intensyon ng espada ay lubhang malakas, pinapatay ang mga demonyo at pinapatay ang mga Diyos, kaya't walang sino man sa hukbo ng mga demonyo ang kanyang kalaban. Pumatay 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 pumatay. Sa pagitan ng langit at lupa, ang lalaki na parang Diyos na demonyo ay malayang gumagala, ang kanyang intensyon ng espada ay kumalat sa buong langit at lupa, at ang napakalaking aura ay nagdulot ng pag-ikot ng mga alon sa dagat, at ang kawalan ay pumutok ng maraming nakakatakot na bakas sa ilalim ng pagpatay ng espada sa kanyang kamay. Isang nakakatakot na espada, isang nakakatakot na lakas. Lihim na nanginginig ang puso ni Yehan. Ang lalaking ito na parang Diyos na demonyo ay dapat na ang espadang demonyo. Hindi nahulaan ni Yehan kung gaano kalakas ang kalaban. Agad, binantayan ni Yehan ang kanyang isipan at maingat na nadama ang intensyon ng espada ng lalaking parang Diyos na demonyo.
Ang kanyang intensyon ng espada ay lubhang mapang-api, eksaktong kapareho ng kapangyarihan ng angkan ng mga demonyo, na parang siya ang pinaka-nakakatakot na sundalong demonyo sa mundo. Pagpatay sa Diyos, ang ganitong uri ng intensyon ng espada, para lamang madama ito, ay nagpapagulo sa mga tao at nais na mahulog sa daan ng demonyo. Unti-unti, ang intensyon ng espada ni Yehan ng buhay at kamatayan ay nagkasabay sa kanyang intensyon ng espada. Ang intensyon ng espada ng kalaban ay isang ikasyam na antas ng intensyon ng espada, kataas-taasan, at ang isang practitioner na ang intensyon ng espada ay hindi gaanong maganda kaysa sa kalaban ay natural na makakaunawa ng isang mas mataas na intensyon ng espada mula dito. Nakaupo na ganito, 3 oras ay mabilis na lumipas. Sa pag-unawa sa intensyon ng espadang pumatay ng demonyo sa espadang demonyo, ang aura ng intensyon ng espadang buhay at kamatayan sa katawan ni Yehan ay unti-unting lumakas. Intensyon ng espada, ito rin ay isang estado ng espada, at isang estado din ng puso ng paggamit ng espada. Ang mas malakas na pangunawa sa paggamit ng espada, ang mas malakas na paggamit ng espada ay magiging. Ang pangunawa ni Yehan sa paggamit ng espada ay hindi malalim o mababaw. Pagkatapos ng lahat, ang mga sandata ni Yehan ay palaging mga espada, at ang kanyang pag-unawa sa iba't ibang mga teknik ng espada ay hindi rin pangkaraniwan. Intensyon ng espada, sa mga ito, ang intensyon ay ang pagkakaisa ng kaharian ng anyo at espiritu, ang koordinasyon ng katotohanan at katotohanan, ipinanganak mula sa mga aksidente, ngunit nakapaloob din sa mga imahe. Ito ay isang makapangyarihang kaharian na tila mailap ngunit talagang umiiral. Huwag maliitin ang intensyon ng espada. Kung gusto mong ihambing ang kapangyarihan ng intensyon ng espada, ito ay madalas na mas malakas kaysa sa ilang mga galaw ng espada. Ang kanilang pagkamatay at pagsugpo ay hindi maihahambing sa ordinaryong kapangyarihan. Siyempre, ang ganitong uri ng kapangyarihan ay maituturing ding kapangyarihan sa puso ng mandirigma. Ang lakas ng puso ay nakasalalay sa lakas ng mandirigma mismo. Unti-unti, sa proseso ng pag-unawa ni Yehan, ang aura ng intensyon ng espada sa kanyang katawan ay naging mas malakas at mas malakas. Sa dagat ng kamalayan ni Yehan, ang kaluluwa ng espada ay gamulo, at ang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay nagkasabay sa intensyon ng espadang pumatay ng demonyo. Sa dilim, tila nakakita si Yehan ng isang direksyon, at may isang uri ng kaliwanagan sa kanyang puso. Parang nakakakita ng buwan kapag bumukas ang mga ulap. Bigla, isang makapangyarihang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ang sumabog mula sa katawan ni Yehan. Ang intensyon ng espada na ito ay nalampasan na ang pangalawang antas ng intensyon ng espada at umabot na sa antas ng ikatlong antas ng intensyon ng espada. Hoy! Ang taong ito ay 3 oras pa lang dito, at mabilis siyang nakalusot sa ikatlong antas ng intensyon ng espada. Sa paligid, ang mga cultivator na nauunawaan ang intensyon ng espada sa bangin ng espadang demonyo ay nakaramdam ng makapangyarihang intensyon ng espada na inilabas mula sa katawan ni Yehan, at lahat sila ay nagulat. Nang dumating si Yehan dito, maraming tao ang napansin siya. Napakabilis nga, ngunit marahil dahil sa kanyang akumulasyon. Nakarating na siya sa antas ng paglusot sa ikatlong antas ng intensyon ng espada, kaya makakalusot siya sa sandaling makarating siya sa bangin ng espadang demonyo. Hoy! Hindi! Ang taong ito ay hindi pa nagigising mula sa pag-unawa, na nangangahulugang patuloy pa rin siyang nag-uunawa. Nang marinig ito, nagulat ang mga tao sa paligid, at napakahirap na patuloy na maunawaan ang intensyon ng espada. Sa pangkalahatan, hanggat ang intensyon ng espada ay maaaring masira, ang mga taong nag-uunawa ay natural na gising mula sa pag-unawa. Gayunpaman, sa sandaling hindi siya makagising, nangangahulugan ito na ang taong nagkaunawa ay may mas mataas na pag-unawa sa intensyon ng espada. Sa kasong ito, marahil sa susunod na paggising niya mula sa kaliwanagan, ang intensyon ng espada ng kalaban ay maaaring mapabuti. Maaaring ba ang taong ito ay maaari pang ma-promote sa ika-4 na antas ng intensyon ng espada? Posible ito na ang kapalaran ng taong ito ay talagang maganda. Maaaring hindi tayo mapabuti pagkatapos ng 10 araw at kalahating buwan ng patuloy na kaliwanagan sa bangin ng espadang demonyo. Na-promote na siya sa ikatlong antas ng intensyon ng espada sa sandaling dumating siya, at maaari pa siyang mapabuti. Sa ika-4 na antas ng intensyon ng espada. Ang kaharian ng taong ito ay nasa tuktok ng gitnang yugto ng dakilang posisyon ng banal, at itinuturing na napakamakapangyarihan, ngunit kung mauunawaan niya ang ika-4 na antas ng intensyon ng espada sa antas na ito, hindi ito isang bagay na magagawa ng mga ordinaryong henyo. Sa paligid ng bangin ng espadang demonyo, maraming practitioner ang tumitig kay Yehan.
Sa sandaling ito, nang maunawaan ni Yehan ang intensyon ng espada sa bangin ng espadang demonyo, nagkaroon nga si Yehan ng mas malalim na pag-unawa sa intensyon ng espada, at ang pangunawa na iyon ay nalampasan na ang ikatlong antas ng intensyon ng espada. Mayroong isang mahiwagang pintuan na patuloy na umaakit sa kanya na pumasok. Kabanata 1803. Unti-unting lumipas ang oras, at di nagtagal, isang araw na si Yehan sa bangin ng espadang demonyo. Sa loob ng bangin ng espadang demonyo, walang katapusang mga intensyon ng espada ang nagwawala, at ang bawat intensyon ng espada ay puno ng kakanyahan ng daan ng paggamit ng espada. Kung mauunawaan mo ang isa sa mga ito, magkakaroon ka ng maraming pakinabang. Ngunit sa sandaling ito, ang intensyon ng espada ni Yehan ng buhay at kamatayan ay patuloy na tumutugma sa makapangyarihang intensyon ng espada sa bangin ng espadang demonyo, at isang mas mataas na intensyon ng espada ang naunawaan mula rito. Muran, nang ang intensyon ng espada ni Yehan ay nagkasabay sa intensyon ng espada sa bangin ng espadang demonyo, sa kanyang kamalayan, tila may libu-libong intensyon ng espada sa paligid niya na sumasabog patungo sa kanya. Ang mga intensyon ng espada ay lubhang demonic, mapang-api at walang kapantay. Ang intensyon ng espada ni Yehan ay parang isang bata na natutong maglakad sa harap ng mga intensyon ng espada na ito. Sa pagharap sa kanila, wala siyang kapangyarihang lumaban. Pumatay, 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 pumatay. Sa mga intensyon ng espada, ang intensyon ng pagpatay ay lubhang malakas, at ang bawat hibla ng intensyon ng espada ay tila naglalabas ng isang nakakagulat na sigaw ng pagpatay, na nagpapalam kay Yehan na ang kanyang kaluluwa ay mapapawi ng mga intensyon ng espada sa sandaling ito. Ang ganitong uri ng kawalan ng pag-asa ay nagdulot sa intensyon ng espada ni Yehan ng buhay at kamatayan na patuloy na magpalabas at palakasin ang kanyang marilag na kapangyarihan, at ang presyon na iyon ay pinilit si Yehan na lumaban. Wasakin. Walang kabuluhan, sa ilalim ng panggigipit ng 10,000 intensyon ng espada, ang walang katapusang kapangyarihan ay inilabas mula sa mahina na intensyon ng espada ni Yehan ng buhay at kamatayan, at ang kapangyarihan na iyon ay isang intensyon ng espada na mas malakas pa kaysa sa ikatlong antas ng intensyon ng espada. Buzz buzz. Sa ilalim ng pagwawalis ng intensyon ng espada ni Yehan, ang ningning ay napakalaki. Sa sandaling ito, ang ningning na iyon ay tila nalampasan ang libu-libong intensyon ng espada sa paligid niya, maliwanag at nakakaakit ng mata. At sa sandaling ito, ang intensyon ng espada ni Yehan ay itinaas muli, na umabot sa ikaapat na antas ng intensyon ng espada. Ikaapat na antas ng intensyon ng espada, talagang nagawa ng taong ito. Ang mga paggalaw sa katawan ni Yehan ay hindi pa rin nakaligtas sa pangunawa ng mga practitioner sa paligid, at ang mga mata ay isa-isang bumukas, na nakatitig kay Yehan na may mga nagulat na ekspresyon. Ang tuktok ng gitnang yugto ng dakilang karangalan, ang ikaapat na antas ng intensyon ng espada, ang taong ito ay talagang hindi madali. May dahilan na ang ganitong henyo ay hindi dapat hindi kilala, ngunit tila hindi ko pa naririnig ang ganitong tao sa kaharian ng Yuhing dati. Tingnan mo, ang taong ito ay hindi pa nagigising mula sa kaliwanagan. Sa oras na ito, mayroong isang taong napansin ang estado ni Yehan sa sandaling ito. Bagaman ang intensyon ng espada ni Yehan ay nakalusot na sa ikaapat na antas sa sandaling ito, si Yehan ay hindi pa rin nagpapakita ng palatandaan ng paggising, na nagpapakita na siya ay nalubog pa rin sa pag-unawa. Paano posible, ang taong ito ay may pag-asa pa bang makalusot sa ikalimang antas ng intensyon ng espada? Talagang imposible. Sa tuktok ng gitnang yugto ng dakilang karangalan, ang kanyang pag-unawa sa ikaapat na antas ng intensyon ng espada ay ang limitasyon na, at ang ikalimang antas ng intensyon ng espada, kahit na kalahating hakbang na kataas-taasan, iilang tao ang makakaunawa nito. Ang tunay na kataas-taasan lamang ang makakagawa nito. Gayunpaman, ang taong ito ay nasa proseso pa rin ng pag-unawa, kung may pagkakataon. Bagaman ang mga salita ay hindi natapos, alam ng lahat ng naruroon na kung si Yehan ay talagang makakaunawa sa ikalimang antas ng intensyon ng espada sa tuktok ng gitnang yugto ng dakilang master, ito ay tiyak na isang himala. Sa katunayan, ayaw ni Yehan na magising mula sa pag-unawa na iyon ngayon. Sa ilalim ng panggigipit ng nakakatakot na intensyon ng espada sa bangin ng espadang demonyo, nararamdaman ni Yehan na ang kanyang sariling intensyon ng espada ay dapat pa ring magkaroon ng pagkakataong mapabuti. Ayaw palampasin ni Yehan ito, kahit ano paman, kailangan niyang subukan ito. Gayunpaman, ang paglusot sa ikalimang antas ng intensyon ng espada ay tiyak na isang malaking problema, at si Yehan mismo ay hindi sigurado kung magtatagumpay siya. Siyempre, ang patuloy na paglusot mula sa pangalawang antas ng intensyon ng espada hanggang sa ikaapat na antas ng intensyon ng espada sa loob ng isang araw ay nagpasaya na kay Yehan.
Kahit na hindi siya nagtagumpay sa huli, ito ay maglalagay din ng pundasyon para kay Yehan na tamaan ang ikalimang antas ng intensyon ng espada sa hinaharap. Sa ilalim ng bangin ng espadang demonyo, nararamdaman pa rin ni Yehan ang pag-unawa. Sa sandaling ito, ang intensyon ng espada ni Yehan ay pinahusay na. Sa bangin ng espadang demonyo na iyon, ang mga hibla ng intensyon ng espada na natipon sa bangin ng espadang demonyo na iyon ay nagiging mas malakas din. Kung makakatagpo ka ng malalakas, magiging malakas ka. Kung wala si Yehan na matatag na isipan ni Yehan, mahirap magpatuloy sa mahiwagang pag-atake ng espada na iyon. Muli, sa ilalim ng epekto ng intensyon ng espadang pumatay ng demonyo, tahimik na sumigaw si Yehan sa kanyang puso. Buzz buzz! Sa ibabaw ng intensyon ng espada ng buhay at kamatayan, ang nakakatakot na puwersa ng buhay at kamatayan ay ginagawa ang lahat ng makakaya upang labanan ang epekto ng intensyon ng espada ng pagpatay ng mga demonyo. Bagaman ang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan sa sandaling ito ay mahina pa rin sa harap ng intensyon ng espada ng pagpatay ng mga demonyo, ngunit sa ilalim ng nakakatakot na pag-init sa ilalim ng mga kalagayan, kahit na hindi nakalusot si Yehan sa ikalimang antas ng intensyon ng espada, ang distansya sa pagitan ng kanyang intensyon ng espadang buhay at kamatayan at ang ikalimang antas ng intensyon ng espada ay dadalhin ng walang hanggan. Muli, Kabanata 1804. Sumigaw si Yehan sa kanyang puso, at ang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay muling inilabas ng mabaliw. Sa bangin ng espadang demonyo, ang demonic na intensyon ng espada ay lubhang nakakatakot. Ang makipagkompetensya sa intensyon ng espadang pumatay ng demonyo gamit ang kanyang sariling intensyon ng espada tulad ni Yehan ay isang bagay na hindi kayang gawin ng maraming taong nagkaunawa. Intensyon ng espadang pumatay ng demonyo, iyon ang ikasyam na antas ng intensyon ng espada na iniwan ng espadang demonyo. Ito ay kataas-taasan, at ang pangkalahatang intensyon ng espada ay walang kakayahang lumaban sa harap nito. Kung gusto mong makipagkompetensya dito, tiyak na matatalo ka ng magpapangyari ng karne sa bangin ng espadang demonyo. Ang mahiwagang intensyon ng espada ay masasaktan. Gayunpaman, si Yehan ay walang ganoong pag-aalala. Ang mas malaki ang presyon, ang mas malakas ang motibasyon, bagaman may mga panganib na sa paggawa nito. Muli, ang intensyon ng espada ni Yehan ay inilabas ng paulit-ulit, at ang kanyang intensyon ng espada ay tila ang target ng maraming intensyon ng espada na sisirain sa sandaling ito. Libu-libong intensyon ng espada ay kasing sikip ng ulan na sinasakal ang intensyon ng espada ni Yehan ng buhay at kamatayan, parang isang selyo na parang pangmatagalan na iselyo ang intensyon ng espada ni Yehan sa bangin ng espadang demonyo. Sa bangkang kahoy, ang ekspresyon ni Yehan ay malamig, at maging ang kanyang mga kilay na parang espada ay tila natatakpan ng isang layer ng katalinuhan. Ang ikalimang antas ng intensyon ng espada ay hindi gaanong madali. Di nagtagal, 2 araw na ang lumipas mula nang makarating si Yehan sa bangin ng espadang demonyo, ngunit mula nang makalusot si Yehan sa ikaapat na antas ng intensyon ng espada, wala nang paggalaw. Ang mga cultivator sa paligid ng bangin ng espadang demonyo ay patuloy na nauunawaan ang intensyon ng espada sa bangin ng espadang demonyo, at ang ilang mga tao ay paminsan-minsang minumulat ang kanilang mga mata upang tumingin kay Yehan, na gustong malaman kung si Yehan ay makakalusot sa ikalimang antas ng intensyon ng espada. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, ang ilang mga practitioner ay unti-unting nagtitipon sa paligid ng bangin ng espadang demonyo. Bukas na ang araw kung kailan lalaban sina Wanyanhan at Xiang Moxi. Ang mga taong ito ay pumunta rito upang matugunan ang mga kabataan ng tugma sa tuktok sa pagitan ng mga henerasyon. Si Wanyan Sol ay ang pinakamakapangyarihang henyo sa kaharian ng Kaiyang. Sa panahong ito, natalo niya ang mga nangungunang henyo ng 3 sekta ng sunod-sunod, at si Xiang Moxi ay isang abnormal na figure sa listahan ng mga hari sa langit. Kapag naglaban ang dalawang ito, kahit alam ng lahat na tapos na sila. Ang mga pagkakataong manalo ni Yanhan ay maliit, ngunit panabik na makita ang pagkilos ni Xiang Moxi. Ang pagdating ng mga taong ito ay hindi nagambala sa mga cultivator na nauunawaan ang intensyon ng espada sa paligid ng bangin ng espadang demonyo. Ang hininga sa pagitan ng langit at lupa ay nananatiling tahimik sa ngayon. Bukas na ang oras para sa labanan ni Wanyan Sol at Xiang Moxi. Marami pa rin lahat ay nagmamadaling pumunta sa bangin ng espadang demonyo. Si Yehan, sa kabilang banda, ay patuloy na nauunawaan ang intensyon ng espada ng tahimik, ngunit habang lumilipas ang panahon, ang intensyon ng espada ni Yehan ng buhay at kamatayan ay unti-unting nagpapabuti sa ilalim ng panggigipit ng intensyon ng espadang pumatay ng demonyo.
Kung ang ikalimang antas ng intensyon ng espada ay itinuturing na 100% sa gitna, si Yehan ay nakarating na ng humigit kumulang 40% sa sandaling ito. Siyempre, ito ay malayo pa sa ikalimang antas ng intensyon ng espada, hindi sumuko si Yehan, ang ganitong uri ng pagkakataon ay bihira. Sa kawalan sa paligid ng bangin ng espadang demonyo, ang mga tao ay nagtipon sa kalangitan sa itaas ng itim na lugar sa dagat. Habang lumilipis ang panahon, mas marami at mas maraming cultivator ang pumunta rito, na umabot sa libu-libong tao. Ang mga numero ay patuloy pa ring tumataas. Sa ikalawang araw, sa kawalan sa paligid ng bangin ng espadang demonyo, ang bilang ng mga cultivator na nagtipon dito ay umabot na sa punto ng isang dagat ng mga tao. Siyempre, ang mga taong ito ay karaniwang narito para kay Shang Moxie, na ang ikawalong hari sa listahan ng mga hari sa langit isa, ang kanyang lakas ay lubhang abnormal. Siyempre, ang kanyang prestihiyo ay napakamalakas sa Yohingyo, at siya ay isang karapat-dapat na numero 1 tao. Tila ang labanan ni Wan Yansol at Hari Shang ay nakakaakit ng maraming tao mula sa rehiyon ng Yuheng. Tama iyon, maging ang mga henyo mula sa ikatlo at ikaapat na sekta ay pumunta rito, at lahat ng namungunang henyo mula sa tatlong sekta ay natalo ni Wan Yanhan. Tila, gusto rin nilang makita kung paano natalo si Wan Yanhan ni Hari Shang. Hehe. Sa ganitong paraan, maituturing itong isang hininga ng galit para sa mga taong ito. Sa kawalan, ang mga tinig ng talakayan ay unti-unting kumalat na nagpagising sa maraming tao na nauunawaan ang intensyon ng espada sa bangin ng espadang demonyo. Sa oras na ito, sa malayong kalangitan, ang isang figure ay dumating na parang kidlat na may dalang tunog ng umuungal na kulog. Ang isang pilak na sibat ay lumitaw sa bangin ng espadang demonyo, nakatayo na nakatalikod ang mga kamay, ang kanyang hitsura ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Iyon si Wan Yansol, narito na siya. Nang makita ang pagdating ni Wan Yanhan, lahat ng mga mata sa kalangitan sa paligid ay pinapanood siya. Ang mga disipulo ng tatlong sekta na natalo niya ay mukhang walang pakialam, ngunit kailangan nilang aminin na sa Yohingyo, si Shang Moxie lamang ang makakapagpigil sa kanya. Tapos na ako sa aking kaluluwa. Sa karamihan, ang ilang mga disipulo mula sa apat na sekta ay pumunta rin dito, tulad ng dalawang sekta ng Chanfo at sekta ng Wushu, sina Huangqi at iba pa, at sina Zhou Tian at Lin Tianxing ng sekta ng Chanfo. Si Shang Moxie, bilang isa sa 18 hari sa listahan ng mga hari sa langit, ay karaniwang bihirang kumilos, ngunit sa sandaling kumilos siya, ito ay natural na makaakit sa mga puso ng lahat ng mga henyo sa Yohingyo na pumunta at tumingin. Dumating na si Wan Yansol, at malapit na ring dumating si Hari Shang. Ang pagdating ni Wan Yansol ay nakakuha ng atensyon ng mundo, pagkatapos ng lahat, isa rin siya sa mga pangunahing tauhan sa laban ngayon, bagaman sa paningin ng lahat, si Wan Yansol ay hindi kayang talunin si Shang Moxie. Si Wan Yanhan ay mayabang na nakatayo sa tuktok ng bangin ng espadang demonyo, may hawak na isang pilak na sibat sa likod niya, ang kanyang mga mata ay walang pakialam at kalmado, naghihintay para sa kanyang kalaban na dumating, at hindi malinaw, ang lahat sa paligid ng kawalan ay makakaramdam ng isang alon ng intensyon ng pakikipaglaban ay lumilitaw. Di nagtagal, habang naghihintay ang lahat sa paligid ng kawalan, sa malayong lugar sa dagat, may mga figure na naglalakad patungo sa bangin ng espadang demonyo. May tatlong lalaki at isang babae na dumating. Ang kanilang hitsura ay nakakuha rin ng atensyon ng lahat sa mundo na aakit sa nakaraan. Nakita ko ang isang lalaki at isang babae na naglalakad sa harap nila. Ang lalaki ay gwapo, nakasuot ng itim na damit na may gintong sutla. Siya ay payat, at ang babae ay maganda. Mayroong isang kaakit-akit na aura sa buong kanyang katawan. Dalawang tao ang sumunod sa kanila, mga kabataan. Kabanata 1805. Narito si Shang Tianwang, pati na rin si Zia Xuanbing mula sa Chanfuman, sina Ao Chen at Fanyu mula sa Xingang. Nang makita ang pagdating ng apat na taong ito, halos lahat ng mga mata sa mundo ay napunta sa gwapong binata na nakasuot ng itim na mahabang damit. Ang mga mata ng binata ay parang mga espada, at sa tila eleganteng katawan na iyon, mayroong isang hindi kapani-pani walang hininga ng nakatataas, at siya ay isa sa 18 hari sa listahan ng mga hari sa langit, si Hari Shang. Shang Moxie, matagal na kitang hinihintay. Sa tuktok ng bangin ng espadang demonyo, walang pakialam na nagsalita si Wan Yanhan, at sa sandaling ito ang mahina na umuusbong na intensyon ng pakikipaglaban ay ganap na inilabas. Wan Yanhan, hindi ka ang aking kalaban, marahil kung bibigyan kita ng kaunting oras, maaari mo ngang makipagkompetensya sa akin. Sa kawalan, kalmadong nagsabi si Shang Moxie, ang kanyang mga matang parang espada ay may likas na nakakatakot na kumpiyansa.
Malalaman mo lang pagkatapos mong subukan ito, Shang Moxie, lumaban na tayo. Hinampis ni Wang Yanhan ang sibat sa kanyang kamay, at isang kamangha-manghang espiritu ng pakikipaglaban ang sumabog mula sa kawalan sa likuran niya. Nang makita ito, ang mga mata ni Shang Moxie ay hindi nagbago, ipinilit ni Wang Yanhan na lumaban, kaya niya lang mapaparamdam sa kabilang panig ang pagkakaiba. Nang makita ito, ang mga mata ng langit at lupa ay naging lubhang umaasa. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang kamangha-manghang intensyon ng espada ang biglang sumulpot mula sa ilalim ng bangin ng espadang demonyo, tulad ng isang walang kapantay na espada na hinugot, lubhang mabangis. Naramdaman ng walang kapantay na mabangis na aura na ito, ang mga umaasang titig sa mundo ay biglang tumingin patungo sa bangin ng espadang demonyo. Ito ang taong ito, talagang nakalusot siya sa ikalimang antas ng intensyon ng espada. Nagulat ang practitioner na unang naunawaan ang intensyon ng espada dito. Ikalimang antas ng intensyon ng espada, sino ang taong ito? Lumiit ang mga mata ni Tiendijan, at ang intensyon ng espada na namulaklak mula sa katawan ni Yehan ay nagparamdam sa kanila ng lubhang nakasisilaw. Siya iyon. Isang ekspresyon ng pagkagulat ang lumitaw sa mukha ni Zia Xuanbing na nagdulot kay Shang Moxie na tumingin sa posisyon ni Yehan. Sa ilalim ng kataas-taasang pagkatao, mayroong talagang isang taong makakaunawa sa ikalimang antas ng intensyon ng espada. Ang kamangha-manghang intensyon ng espada ay inilabas sa ilalim ng bangin ng espadang demonyo, na pumihil sa paparating na tunggalian ni Wan Yansol at Shang Moxie. Sa sandaling ito, lahat ng mga mata sa paligid ng bangin ng espadang demonyo ay nakatitig sa posisyon ni Yehan. Mahirap isipin na ang isang cultivator na nasa tuktok ng gitnang yugto ng dakilang karangalan ay makakaunawa ng ganoong nakakatakot na intensyon ng espada. Hindi ko inaasahang makikilala ang taong ito nang pumunta ako rito. Sa posisyon ng pintuan ng wushu, umiling si Zhuang Faiyao sa kanyang natitiklop na abaniko at mahina na ngumiti. Sina Huang Qi at Wang Dingtian ay tumitig din kay Yehan. Ang kabilang panig ay nakakaunawa sa ikalimang antas ng intensyon ng espada, na nagparamdam sa kanila ng abnormal na talento ni Yehan ng muli. Ang ikalimang antas ng intensyon ng espada, kahit na ang isang kalahating hakbang na kataas-taasan, ay hindi ito makakaunawa, maliban kung ito ay isang lubhang abnormal na kalahating hakbang na kataas-taasan. Sa pangkalahatan, ang isang ikalimang antas ng espada ay lilito lamang sa kataas-taasang pagkatao. Gayunpaman, naunawaan ni Yehan ang nakakatakot na intensyon ng espada sa tuktok ng gitnang yugto ng dakilang karangalan. Tila ang taong ito ay lumilikha ng isa pang himala. Bumantong hininga si Zhou Tian ng Chan Fuman. Ang pagganap ni Yehan sa labanan ng apat na pintuan ay kamangha-manghang na, at sa sandaling ito, ginamit niya muli ang kanyang talento. Ang matingkad na pagpapakita ay kamangha-manghang. Nakatitig din si Zia Xuanbing kay Yehan sa sandaling ito, at may kaunting pagkagulat sa kanyang nagyayelong mukha. Muling pinaramdam ni Yehan sa kanya ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tunay na henyo at mga ordinaryong tao. Sila ay itinuturing ng nangunguna sa lahat ng mga paksayon. Henyo. Gayunpaman, kung ihahambing sa abnormal na taong ito na si Yehan, ang ningning sa kanila ay tila medyo mapurol. Sa ilalim ng kataas-taasan, naunawaan niya ang ikalimang antas ng intensyon ng espada. Ang talento ng taong ito ay walang kapantay ng maraming tao sa listahan ng mga hari sa langit. Tinitigan ni Shang Moxie si Yehan at sinabi, sa mga matang parang espada na iyon, may mga hibla ng nakakatakot ang liwanag ay namumukadkad. Nang marinig ito, sinabi ni Zia Xuanbing, siya ang taong nakatalo sa lahat ng nangungunang talento ng apat na sekta sa labanan ng apat na sekta. Ano man ang kanyang talento o lakas, hindi siya dapat maliitin. Kaya siya ang taong iyon. Isang maliwanag na ngiti ang iginuhit sa sulok ng bibig ni Shang Moxie, Xuanbing, bakit hindi ko ilabas ang aking galit para sa iyo? Hindi na kailangan, ako, Zia Xuanbing, ay hindi ang uri ng makitid ang pag-iisip na tao. Kung hindi ako kasing ganda niya, kung gayon hindi ako kasing ganda niya. Walang pakialam na sabi ni Zia Xuanbing. Sa tuktok ng bangin ng espadang demonyo, ang makapangyarihang mga mata ni Wang Yanhan ay puno ng pagkamuhi, at ang binata sa bangkang kahoy ay nagparamdam sa kanya ng kaunting pamilyar, tulad ng déjà vu. Ang taong ito ay talagang nagtagumpay. Sa loob lamang ng 3 araw, nakarating na siya mula sa pangalawang antas ng intensyon ng espada hanggang sa ikalimang antas ng intensyon ng espada. Pinahusay niya ang 3 pangunahing kaharian ng intensyon ng espada sa 3 magkakasunod na araw. Talagang nakakaramdam ito ng kaunting hindi kapanipaniwala. Sa simula, ang cultivator na nauunawaan ang intensyon ng espada dito ay nagsabi ng may pagkamangha. Kabanata 1806.
Nang marinig ang mga salitang ito, isang ekspresyon ng pagkagulat ang muling lumitaw sa mga nakakagulat na mga mata. Orihinal nilang naisip na si Yehan ay nagkaunawaan ng mahabang panahon sa bangin ng espadang demonyo upang magkaroon ng epektong ito, ngunit hindi nila inaasahan na ito ay 3 taon lamang ang lumipas. Diyos, at 3 kaharian ng sunod-sunod, ito ay isang himala. Sa oras na ito, sa ilalim ng titig ng mga nasa paligid ng bangin ng espadang demonyo, minulat ni Yehan ang kanyang mga mata na may kontentong mukha, at ang kanyang intensyon ng espada ay itinaas sa antas ng ikalimang antas ng intensyon ng espada, na nagparamdam kay Yehan na mayroong isang kamanghamanghang puwersa sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng paggamit ng espada, ang ganitong uri ng kapangyarihan, kung hindi ginamit ni Yehan ang Zushen 9 changes upang doblehin ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, hindi ito maihahambing. Sa madaling salita, kung hindi gagamitin ni Yehan ang siyam na pagbabago ng Zushen, hindi niya mapapantayan ang ikalimang antas ng intensyon ng espada gamit ang lahat ng kanyang lakas, ang kapangyarihan ay napakabangis. Bago pumasok sa kaharian ng Tianshu, si Yehan ay lubos na nasiyahan sa ganitong pagpapabuti. Pagkatapos ng lahat, ang kaharian ng Tianshu ay isang malawak na lugar kung saan ang mga henyo ay naglalakad saan man. Ang kaunting lakas ay higit pa para kay Yehan. Tinitiyak. Naramdaman ng mga titig na nanunood sa kanya sa paligid niya, itinaas ni Yehan ang kanyang ulo at sinulyapan ang mundo. Sa huli, ang mga mata ni Yehan ay napunta kay Shang Moxie. Dahil sa lakas ng taong ito, hindi ito nakita ni Yehan. Ang aura ng isang nakatataas na tao na dala sa kanyang katawan ay sapat na upang ipaliwanag ang kanyang pagkakakilanlan. Bukod dito, ipinaliwanag na ni Wan Yanso sa bangin ng espadang demonyo kung ano ang mangyayari dito. Hehe. Mangyaring magpatuloy, kayong dalawa. Mahinang ngumiti si Yehan, at pagkatapos ay ang bangkang kahoy sa ilalim ng kanyang mga paa ay automatikong sumugod patungo sa dagat na hindi kalayuan, hindi pinili ni Yehan na umalis, nakipaglaban si Wan Yanso kay Shang Moxie, gusto rin talagang malaman ni Yehan kung sino si Hari Shang gaano kalakas ito. Nang makita ito, sina Shang Moxie at Wan Yanhan ay tumingin palayo sa katawan ni Yehan at nagkatinginan mula sa himpapawid. Bigla, ang kakilakilabot na espiritu ng pakikipaglaban ay muling namulaklak mula sa katawan ni Wan Yanhan, tinatakpan ang kawalan sa itaas ng lugar sa dagat, at pagkatapos ay nakita ang pilak na sibat sa kamay ni Wan Yanhan na nagwawalis, nakaturo sa langit, na nagsasabi, Shang Moxie, ako si Wan Yanhan ay hindi nag-atubiling umalis sa rehiyon ng Kaiyang at pumunta sa rehiyon ng Yuheng, para lamang hamanin ka, ang laban na ito ay mahalaga. Nang marinig ito, lumabas si Shang Moxie at kalmadong nagsabi, Wan Yanhan, maaaring walang problema ang pagharap sa mga ordinaryong kalahating hakbang na nakatataas na mga powerhouse gamit ang iyong lakas, ngunit sa akin, hindi ka makakahanap ng pagkakataong manalo. Tigilan mo na ang kalokohan, tingnan mo ang sibat. Malakas na sumigaw si Wan Yanhan, ang kanyang tinig ay parang kulog, at pagkatapos, ang kanyang mga paa ay malakas na yumapak sa tuktok ng bangin ng espadang demonyo. Sa isang iglap, lahat ng nasa paligid ng kawalan ay nanginginig nang makita nila ang bangin ng espadang demonyo, na nagtutulak sa itim may mga alon sa dagat. Overlord's Cross Spear, Tiyan. Isang nakakatakot na pagbaril ang sumabog sa kawalan. Sa ilalim ng pagbaril na iyon, tila isang walang kapantay na Overlord ang lumitaw sa kawalan, sinisira ang kawalan at pinupunit ang lahat. Sa ilalim ng nakakatakot na pagbaril na ito, ang lahat ng bagay sa mundo ay nawasak. Tila silang lahat ay masisira. Ang ganitong nakakatakot na lakas ay sapat na upang makipagkompetensya sa kalahating hakbang na kataas-taasan. Ang kaluluwang ito ni Wan Yan ay talagang hindi dapat maliitin. Hindi katakataka na ang mga nangungunang henyo ng 3 sekta ay natalo niya. Nagulat ang mga tao sa paligid ng kawalan. Sa sandaling kumilos si Wan Yan Sol, naramdaman nila ang nakakatakot na lakas. Gayunpaman, habang ang nakakatakot na pagbaril ni Wan Yanhan ay pumatay kay Xiang Moxie, ang isang mas nakakatakot na kapangyarihan ay unti-unting inilabas sa isang kawalan. Sa susunod na sandali, hinugot ni Shang Moxie ang kanyang espada, at ang enerhiya ng espada ay sumulpot sa langit. Sa sandaling mailabas ang espada, mayroong isang sinag ng liwanag na makakapangbulag sa mga mata ng sinuman. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa mundo ay hindi mapigil ang pumikit. Isang segundo mamaya, ang nakakagulat na banggaan na naisip ng lahat ay hindi na iparating, at pagkatapos ay tumingin muli ang lahat. Agad, isang nakakagulat na tanawin ang lumitaw. Sa sandaling ito, ang pilak na sibat sa kamay ni Wan Yanhan ay nabasag, ang sulok ng kanyang bibig ay dumudugo, at ang espada ni Shang Moxie ay nasa kanyang lalamunan na.
1 pulgada papasok, at ang buhay ni Wang Yanhan ay maaaring matapos. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis. Walang nakarinig ng anumang tunog ang lahat sa mundo, at walang tunog, natalo si Wang Yanhan. Sa pagharap sa nakakatakot na siyang Moxie, siya ay mas malakas kaysa sa kanya, at wala man lang siyang karapatang umatake. Walang tunog, natalo ang kaluluwa ni Wang Yan. Bagaman walang mga nakakagulat na banggaan sa mundong ito, ang katahimikan na ito ang nagparamdam sa mga tao ng takot kay siyang Moxie. Sa pagharap sa kanya, siya ay mas malakas kaysa kay Wang Yanhan, isang master na makakatalo sa kalahating hakbang na kataas-taasan. Hindi man karapat-dapat na bumaril. Ang pag-atake ni Wang Yanhan ay nakakatakot, at gamit ang kanyang tuktok na lakas sa huling yugto ng dakilang banal, kaya na siyang makipagkumpetensya sa ordinaryong kalahating hakbang na banal. Gayunpaman, kay siyang Moxie, si Wang Yan Sol ay walang anumang bentahe, kahit na natalo siya ni siyang Moxie sa sandaling kumilos siya. Ilang tao sa mundong ito ang makakakita ng malinaw kung paano siya nabigo. Gayunpaman, ang kakilakilabot ni siyang Moxie ay mas malalim na nakaugat sa mga puso ng mga tao sa sandaling ito. Inaasahan bilang isang superhenyo sa listahan ng mga hari sa langit. Bagaman si Hari Xiang ay nasa ika-18 ranggo sa listahan ng mga hari sa langit, ang kanyang lakas ay sapat na upang mapaatres ang daan-daang milyong henyo sa timog na teritoryo ng Diyos. Kabanata 1807. Hinamon siya ni Wang Yanhan. Masasabi ko lang na mataas ang tingin niya sa sarili. Paano kaya madaling hamanin ang isang henyo sa listahan ng mga hari sa langit? Mayroong isang nakakagulat na tinig na nagmumula sa langit at lupa. Simula nang makapasok si siyang Moxie sa listahan ng mga hari sa langit, bihira siyang kumilos sa harap ng mundo. Isa ito sa iilang pagkakataon na kumilos siya. Wang Yanhan, natalo ka. Ang espada ni siyang Moxie ay dahan-daang bumalik sa kanyang kaluban, at tinitigan niya si Wang Yanhan na may kalmadong ekspresyon. Ang lakas ni Wang Yanhan ay talagang napakahusay, sapat na siya upang makipagkompetensya sa mga ordinaryong kalahating hakbang na kataas-taasang nilalang, ngunit si Wang Yanhan ay gustong makipaglaban sa kanya pakikipaglaban, mayroon pa ring mahabang paraan. Nang makapasok si siyang Moxie sa listahan ng mga hari sa langit, ang kanyang lakas ay mas malakas pa kaysa kay Wang Yanhan ngayon. Sa sandaling ito, ang kutis ni Wang Yanhan ay napakasam. Sa kaharian ng Kaiyang, siya ang unang tao ng nakababatang henerasyon, at sa kaharian ng Kaiyang, natalo niya ang kalahati ng hakbang ng kataas-taasan. Pumunta siya sa kaharian ng Yuhing upang hamanin si siyang Moxie. Gayunpaman, ang resulta sa sandaling ito ay nagpalamig sa kanyang espiritu ng pakikipaglaban. Sa sandaling ito, alam na ni Wang Yanhan kung gaano nakakatakot ang mga henyo sa listahan ng mga hari sa langit, sila ay maraming beses na mas malakas kaysa sa kanyang inaakala. Ang listahan ng mga hari sa langit ay talagang isang grupo ng mga nakakatakot na tao. Huminga ng malalim si Yehan. Noong kumilos si siyang Moxie, hindi ito nakita ng malinaw ni Yehan. Ito ay isang manipis na linya lamang ang layo mula sa kataas-taasan. Bukod dito, ito ay noong hindi pa ginagamit ni siyang Moxie ang lahat ng kanyang lakas, hindi nahulaan ni Yehan kung gaano nakakatakot ang ganitong uri ng lakas kung gagamitin ng kalaban ang lahat ng kanyang lakas. Nanalo ka, at ako, Wang Yanhan, ay nanumpa na hindi nahahakbang sa kaharian ng Yuhing bago maabot ang kalahating hakbang na kaharian ng kataas-taasan. Nanginginig ang ekspresyon ni Wang Yanhan, ngunit ang kanyang malamig na puso ay unti-unting lumalakas. Siya si Wang Yanhan, ang numero 1 tao sa henerasyon ng kabataan ng Kaiyangyo, at hindi siya madaling mahuhulog. Hindi, hanggat hindi mo ako patuloy na ginugulo sa hinaharap, ayaw ko sa gulo, ngunit hindi ako natatakot sa anumang hamon. Mahinang sabi ni siyang Moxie, at ang aura ng nakatataas ay nagparamdam sa lahat ng mga henyo sa Yuhing Yu na sumuko dito. Ang tatlong karakter na siyang Tianwang ay matagal ng kasing kahulugan ng hindi mapagtagumpayan sa Yuhing Yu. Agad, nang ang mga mata ng lahat ay napunta kay siyang Moxie, ang mga titig na parang espada ay tumingin na kay Yehan sa bangkang kahoy. Wala akong interes na makipaglaban kay Wang Yanhan, ngunit ang makakilala ng isang henyo na tulad mo dito, bigla kong naramdaman na napunta ako sa tamang lugar. Tinitigan ni siyang Moxie si Yehan at kalmadong nagsabi sa kawalan sa itaas ng dagat. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga tao sa paligid ng kawalan ay mukhang nagulat, si siyang Moxie ay talagang interesado sa taong iyon. Gayunpaman, alam din ng lahat na bagaman si Yehan ay hindi kasing ganda ni Wang Yanhan sa mga tuntunin ng kaharian, ngunit sa mga tuntunin ng talento, si Yehan ay mas malakas kaysa kay Wang Yanhan, sapat na upang ihambing sa isang henyo na tulad ni siyang Moxie. Si siyang Moxie ay hindi aatake kay Yehan, di ba? Nagulat na sabi ni Zhuang Feiyu.
Sabi ni Wang Dingtian, sa tingin ko posible iyon. Ang kanyang talento ay napakamakapangyarihan. Bilang si Shang Moxie ay isang super henyo sa listahan ng mga hari sa langit, natural siyang mai-inlove sa isang taong kasing talino niya. Tinitigan ni Yehan si Shang Moxie at sinabi, hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng iyong kamahalan. Ang ibig kong sabihin ay napakasimple. Ayaw kong mangapi sa mahina. Kayo ay may tigisang galaw. Gusto ko talagang subukan kung gaano kalakas ang iyong ikalimang antas ng intensyon ng espada. Dahan-dahang ngumiti si Shang Moxie mula sa sulok ng kanyang bibig. Yi! Ang espada na nakasuot na ay dahan-dahang nanginginig. Sa sandaling ito, si Shang Moxie ay may isang espiritu ng pakikipaglaban na inilabas. Ang ganitong uri ng espiritu ng pakikipaglaban ay hindi kailanman naramdaman kahit na siya ay nakikipaglaban kay Wang Yanhan. Nang makita ito, tumitig ang mga tao sa paligid. Tila wala akong magagawa. Umiling si Yehan, at unti-unti, isang matalim na gilid ang namukadkad mula sa sulok ng kanyang mga mata. Tila ganoon nga, may kutob ako na ikaw ay mapupunta sa listahan ng mga hari sa langit sa hinaharap. Sa madaling salita, tayo ay maaaring maging karibal sa hinaharap. Ang payat na mga kamay ni Shang Moxie ay inilagay na sa kanyang baywang lahat ay nakakita kung gaano kabilis siyang maghugot ng espada sa espada, at iilang tao ang makakakita ng malinaw. Ayon sa iyong magagandang salita, pagkatapos ng isang galaw, walang higit pang pag-aaway. Sabi ni Yehan. Siyempre, tumango si Shang Moxie. Pagkatapos ay magsimula na tayo. Bigla, ang mabangis at walang hangganang intensyon ng espada ay muling sumabog, at ang intensyon ng espada ni Yehan ay sumulpot sa langit, at ang intensyon ng espada ay nagparamdam sa kanyang buhok na lubhang matalim, tulad ng isang nakakatakot na sandata. Karaniwan, pagkatapos ilabas ang nakakatakot na intensyon ng espada na ito, maraming mandirigmas sa paligid ng mundo ang nakakaramdam na ang kanilang mga espada ay wala sa kontrol. Ikalimang antas ng intensyon ng espada. Ang mga mata ng langit at lupa ay bahagyang nakatuon, ito ay halos isang transcendent na pag-iral na ang kataas-taasan lamang ang makakapagkontrol. Isang kislap ang sumili sa mga mata ni Shang Moxie, at sa isang iglap, ang espada sa kanyang kamay ay muling hinugot, at ang sinag ng liwanag na makakapangbulag sa mga mata ng lahat ay muling lumitaw. Ang sinag ng liwanag na iyon ay napakalakas, mas nakasisilaw pa kaysa sa nagninangas na araw. Tawa! Sa sandaling ito, sa paningin ni Yehan, ang sinag ng liwanag na iyon ay bumabomba patungo sa kanyang posisyon sa isang hindi kapani-paniwalang bilis, na parang gusto nitong puksain ang katawan at kaluluwa ni Yehan. Kabanata 1808. Sa pagharap kay Shang Moxie, isang super henyo sa listahan ng mga hari sa langit, si Yehan ay natural na hindi naglakas loob na maging pabaya. Ang ikalimang antas ng intensyon ng espada na handa nang umalis, ay naging isang nakakatakot na puting kabayo na parang liwanag at espada. Gamulong palabas ng kanyang katawan, ang pagsabog na iyon ng kapangyarihan ay tila tumusok sa langit. Sa sandaling ito, ang libu-libong espada sa mundo ay nanginginig, at ang kapangyarihan ng ikalimang antas ng intensyon ng espada ay nagpapatira pa sa mga espadang ito. Mabilis, ang mga pag-atake ng kanilang dalawa ay napakabilis. Bagaman hindi hinugot ni Yehan ang kanyang espada, ang kanyang ikalimang antas ng intensyon ng espada ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang mga kasanayan sa espada. Sa isang iglap, ang parang liwanag na nakakatakot na kapangyarihan ng dalawa ay mabaliw na nagsama-sama sa kawalan. Boom! Ang kakilakilabot na mga panginginig ay nakakalat sa kawalan na parang mga alon. Sa pangunawa ng lahat, ang kawalan sa paligid nila ay nagpapadala ng mabaliw na mga panginginig. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nagparamdam sa mga tao sa paligid nila na parang nasa magulong dagat sila, na nag-uuboy. Ang nakakatakot na panginginig ay kumalat sa kawalan at kumalat sa nakapalibot na mundo. Ang epekto ng kapangyarihan ng mga natitirang epekto ay nagparamdam sa mga practitioner na nanunood ng labanan na napaka-nakakatakot. Gayunpaman, ito rin ay sa sandaling ito, sa ilalim ng epekto ng nakakatakot na puwersang ito, ang figure ni Shang Moxie ay lumutang palayo sa kawalan, at si Yehan, na nasa bangkang kahoy, ang bangkang kahoy sa ilalim ng kanyang mga paa ay parang isang matalim na espada sa sandaling iyon. Gamulong siya ng libu-libong metro sa ibabaw ng itim na ibabaw ng dagat, na nagdulot ng patuloy na pagsabog ng tubig sa dagat sa paligid niya, at ang mga umaalon na haligi ng tubig ay tumama sa langit. Nang makita ang eksena na ito, isang ekspresyon ng takot ang mabilis na dumaan sa mga mata ng mundong ito. Sina Shang Moxie at ang binata na naunawaan ang ikalimang antas ng intensyon ng espada ay nagkaharap. Kung husgahan natin ang sitwasyon, sila ay pantay na tumugma. Paano kaya posible ito?
Bagaman si Yehan ay lubhang may talento at naunawaan ang ikalimang antas ng intensyon ng espada, ang kanyang antas ay napakababa. Kahit na naunawaan niya ang ikalimang antas ng intensyon ng espada, maaaring hindi niya lubos na mailabas ang kapangyarihan ng ikalimang antas ng intensyon ng espada. Ilang tao sa mundong ito ang nakakaalam tungkol sa abnormal na lakas sa pakikipaglaban ni Yehan, ngunit ang mga nakilahok sa labanan ng apat na pintuan ay alam na siya ay isang nakakatakot na binata na ang lakas ay hindi masusukat sa kaharian. Siyempre, ang kakayahan ni Yehan na makipagkompetensya kay Shang Moxie sa sandaling ito at gumuhit ng isang galaw ay nagulat din sa mga tao dito sa apat na sekta. Ang lakas ni Yehan ay tila napapaganda araw-araw. Pantay. Gaano karaming lakas ang ipinakita ni Shang Moxie kanina? Lahat ng mga taong nagulat sa mundo ay tumitig kay Shang Moxie. Ang kapangyarihan ba kanina ay ang pinaka-nakakatakot na kapangyarihan ni Shang Moxie? Sa sandaling ito, ang pinaka-nakakagulat na bagay ay si Wan Yanhan. Ang nakikipaglaban kay Shang Moxie, alam niya kung gaano nakakatakot ang kasanayan sa espada ni Shang Moxie. Si Moexi ay may pantay na nagpahirap sa kanya na maniwala. Ang isang galaw ay lumipas na, at magkakaroon ng panahon mamaya. Sa oras na ito, sa bangkang kahoy, tiningnan ni Yehan ang kalmadong Shang Moxie at sinabi, ang bangkang kahoy sa ilalim ng kanyang mga paa ay papunta na sa kalaliman ng walang pag-asang dagat ng mga demonyo. Sa tingin ko magkikita ulit tayo. Pupunta ka ba sa kalaliman ng walang pag-asang dagat ng mga demonyo? Mayroong isang mahinang ngiti sa sulok ng bibig ni Shang Moxie. Mali, pupunta ako sa rehiyon ng Tianshu. Kumaway si Yehan sa likuran, ang bilis ng bangkang kahoy sa ilalim ng kanyang mga paa ay bumilis ng bumilis, ang binata na naglalakad mag-isa sa itim na dagat ay nag-iwan lamang sa lahat ng isang malungkot na likuran. Tianshuyo, ang taong ito ay namamatay, gusto niyang tawirin ang dagat ng kawalan. Ang mga salita ni Yehan ay nagparamdam sa lahat sa paligid ng bangin ng espadang demonyo na napakatakot. Ang kabilang panig ng walang pag-asang dagat ng mga demonyo ay ang kaharian ng Tianshu. Gayunpaman, alam ng lahat ang kakilakilabot ng walang pag-asang dagat ng mga demonyo. Hindi nabanggitin ang pagtawid sa dagat ng kawalan, karaniwan, ang mga practitioner ay mananatili lamang sa labas ng dagat ng kawalan at hindi naglakas loob na pumasok. Tinitigan ni Shang Moxie ang bangkang kahoy, isang binata na naglalakbay mag-isa gamit ang kanyang likuran, ang kanyang mga mata ay lumiit, at ang kabilang panig ay nagbigay sa kanya ng isang walang takot at mahiwagang aura, na parang walang lugar sa mundong ito na hindi niya mapupuntahan. Sa sandaling ito, malabo, ang aura ng binata na si Dugo Yuanxing ay tila nalampasan si Shang Moxie. Shang Moxie, gaano karaming kapangyarihan ang ginamit mo kanina? Tanong ni Wan Yansol kay Shang Moxie. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga mata ng lahat ay nasa Shang Moxie. Nababahala rin sila sa isyong ito. 70%. Dalawang salita lamang ang sinabi ni Shang Moxie, at pagkatapos ay tumingin ulit siya sa direksyon kung saan pupunta si Yehan, at umalis dito kasama sina Zia Xuanbing at iba pa. Kabanata 1809. Hehe, kawili-wiling tao? Kung ligtas kang makakadaan sa dagat ng kawalan, sa tingin ko ay magkikita ulit tayo sa rehiyon ng Tianshu sa lalong madaling panahon. Dapat kang pumunta sa kasal ng taong iyon. Pagdating ng oras, lahat ng partido ay pupunta upang bumati sa iyo, at magkakaroon ng pagtitipon ng mga henyo, tiyak na magiging kapanapanabik. Hawak ni Shang Moxie ang kamay ni Zia Xuanbing na may ngiti sa kanyang mga labi, sasamahan kita pagdating ng oras. 70% ng kapangyarihan, bagaman hindi ito ang pinakamalakas na kapangyarihan ni Shang Moxie, ngunit ang taong iyon ay makakalaban nito, hindi talaga madali. Marahil, kung gusto nating ihambing, ang Wan Yansol ng kaharian ng Kaiyang ay hindi ang kanyang kalaban. Gayunpaman, ang walang pag-asang dagat ng mga demonyo ay hindi gaanong madaling tawirin. Ito ay lubhang mapanganib sa loob. Ang taong ito ay napaka-mapangahas, kaya huwag mong mawala ang iyong buhay dito. Si Shang Moxie ay gumamit lamang ng 70% ng kanyang lakas, kaya bakit ginamit ni Yehan ang lahat ng kanyang lakas? Pagkatapos ng lahat, pareho silang may mga reserba. Natatakot si Shang Moxie na masaktan si Yehan, at wala namang balak si Yehan na makipaglaban kay Shang Moxie. Gusto ng kabilang panig na subukan ang kanyang ikalimang antas ng intensyon ng espada, kaya si Yehan ay maaaring gumawa ng anumang gusto niya, nais. Sa itim na ibabaw ng dagat, si Yehan ay nag-iisa na sumakay sa bangkang kahoy sa ilalim ng kanyang mga paa. Unti-unti, ang mundo sa paligid niya ay nagdilim. Sa itim na tubig sa dagat, mayroong isang mabangis na demonic energy na kumakalat, tinatakpan ang buong mundo. Gamit ang walang hangganang dagat na ito.
Sa pagtingin sa paligid, walang sinumang naninirahan, lahat ay ang itim na tubig sa dagat na kumakalat, sa ilalim ng magulong seabed, tila may mga walang kapantay na hayop na nakatago, ang buong lugar sa dagat ay walang buhay, puno ng malungkot, disyerto, at malungkot na amoy. Ngunit dito, kay Yehan, ito ay isang paraiso para sa kanyang paglilinang. Ang walang pag-asang demonic sea ay puno ng demonic energy, at sa loob ng demonic energy na ito, mayroon ding gumugulong na kapangyarihan ng demonyo. Dito, sapat na ito upang palakasin ang aking kapangyarihan ng demonyo. Isang ekspresyon ng kagalakan ang sumilay sa mga mata ni Yehan. Sa loob ng mahabang panahon, ang kapangyarihan ng ginto ang nang ibabaw sa katawan ni Yehan, kasunod ang kapangyarihan ng yin at yang, at ang kapangyarihan ng mahika ay mas mahina. Ito rin ang dahilan kung bakit ang kapangyarihan ng Chanmakwan ni Yehan ay hindi mapapalakas. Ang pagsabog ng Heavenly Demon Fist ay nangangailangan ng makapangyarihang demonic power upang suportahan ito. Ang mas malakas na demonic power sa katawan ni Yehan, ang mas malaki ang kapangyarihan ng Heavenly Demon Fist. Sa alaala ng sekta ng dugo ng demonyo, ginamit nito ang suntok na ito upang patayin ang kataas-taasan ng 7 pagsubok. Sa makatuwid, hindi pa inilabas ni Yehan ang kapangyarihan ng Heavenly Demon Fist, maliban kung ang kapangyarihan ng demonyo sa kanyang katawan ay nadagdagan. Sa walang taong itim na dagat, si Yehan ay umupo na nakadapa sa bangkang kahoy, ang kapangyarihan ng demonyo sa kanyang katawan ay sumabog, at sa isang iglap, ang mga hibla ng lubhang dalisay na kapangyarihan ay sumabog sa kumakalat na demonic energy sa nakapalibot na mundo. Nagtitipon patungo sa kanyang posisyon. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay mas marahas at makapangyarihan kaysa sa nakapalibot na enerhiya ng demonyo. Matapos makapasok sa katawan ni Yehan, umiikot ito sa paligid ng langit, at sa wakas ay nagtitipon sa dantian ni Yehan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yehan na ang kapangyarihan ng demonyo sa kanyang katawan ay unti-unting lumalakas. Ang sakop ng walang pag-asang dagat ng mahika ay napakalawak. Ang oras na nilakbay ni Yehan dito ay tiyak na magtataas ng kanyang kapangyarihan ng demonyo sa kapangyarihan ng ginto, karaniwan. Bagaman totoo na ang walang pag-asang demonic sea ay lubhang mapanganib, at may mga makapangyarihang nilalang na naninirahan dito, ngunit may isang malakas na tao tulad ni Emperor Aoching at isang mahiwagang armas tulad ng Xuanman World, si Yehan ay hindi nag-aalala sa anumang bagay. Sa itim na dagat, ang bangkang kahoy ay lumutang kasama ang tubig sa dagat. Si Yehan ay nakatawid ng mga binti dito, nagsasanay ng pagmumuni-muni. Hanggat makakatawid siya sa lugar na ito, palapit na siya sa kanyang kapatid na si Yeching. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas mula nang makapasok si Yehan sa walang pag-asang dagat ng mga demonyo. Sa magaspang na itim na dagat, ang isang malungkot na bangkang kahoy at isang malungkot na figure ay bumuo ng isang larawan ng paglalakad mag-isa sa daan sa walang taong dagat na ito. Ang daan ng paglilinang ay mahaba at walang hanggan. Sa daang ito, sino man ay magtitiis ng nakakabagot na paglilinang, dugo. Ang mas marami kang ibibigay, ang mas marami kang aanihin. Ang mga malalakas na tao noong nakaraan ay nakaranas ng 1,000 beses na higit pa kay Yehan. Lahat ay maglalakad at makakaranas ng daang ito. Ang 3 araw ng pagsasanay ay nagparamdam sa demonic power sa katawan ni Yehan na mas malakas. Sa sandaling ito, sa itaas ng ulo ni Yehan, kasunod ng kanyang pagsasanay, isang itim na ulap ng demonic power ang natipon, at ang umaalon na demonic power ay malayang dumadaloy. Patuloy itong bumuhos at bumuhos sa katawan ni Yehan. Sa katawan ni Yehan, bagaman ang lakas ng kapangyarihan ng demonyo ay hindi kasing lakas ng kapangyarihan ng ginto sa sandaling ito, kung magpapatuloy ito, sa loob ng kalahating buwan, tiyak na aabot ito sa parehong taas ng kapangyarihan ng ginto. Tawag. Isang hininga ng maulap na hangin ay dahan-dahang inilabas mula sa bibig ni Yehan sa sandaling ito. Minulat ni Yehan ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Sa paligid niya, ang walang katapusang dagat ng mahika ay patuloy na kumakalat, na walang katapusan. Dito, halos napasok mo na ang kalaliman ng walang pag-asang dagat ng mga demonyo. Kinuha ni Yehan ang mapa at tiningnan ito. Ang lugar na tinatakpan ng walang pag-asang dagat ng mga demonyo ay umabot na sa 10-10 milyong milya, at ang gitnang lugar ay 5 milyong milya. Bagaman walang referensya sa lugar na ito sa dagat, ito ay naging mas at mas mabangis mula doon. Sa kanyang hininga, naramdaman ni Yehan na hindi siya kalayuan sa kalaliman ng mapanganib at walang pag-asang dagat ng mga demonyo. Sa malalim na dagat sa ilalim ng bangkang kahoy, tila mayroong isang uri ng napakalaking halimaw na dumadaan. Ang napakalaking figure na iyon ay mas malaki kaysa sa isang bahay. Kung ihahambing dito, si Yehan ay parang isang langgam.
Sa oras na ito, nang tinitingnan ni Yehan ang malayong dagat, sa kanyang paningin, mayroong isang grupo ng mga napakalaking species na tumatakas sa ilalim ng dagat. Ang bilang nila ay halos 100 na nagdulot ng pag-ikot ng dagat. Hindi nabanggitin, ang kanilang mga katawan ay napakalaki rin, tulad ng isang truck. Kabanata 1810. Piting ng dagat demonyo. Nanigas ang mga mata ni Yehan. Bagaman ang piting ng dagat demonyo ay hindi maituturing na nasa tuktok ng food chain sa walang pag-asang dagat ng mga demonyo, karaniwan silang lumalabas ng magkakasama, at ang mga ordinaryong makapangyarihang nilalang ay iiwasan sila kapag nakita nila ang mga ito. Ngunit sa sandaling ito, ang piting ng dagat demonyo ay tumatakas na mga nilalang na may kakilakilabot na anyo ang lumilitaw. Bigla, sa ibabaw ng dagat sa likuran ng piting ng dagat demonyo, isang napakalaking halimaw ang biglang lumitaw. Ang katawan nito ay parang buwaya, 40 hanggang 50 metro ang haba, na may mga itim na kaliskis na kumikinang sa kanyang katawan. Ang mga hanay ng higanting ngipin ay parang karit ng kamatayan. Sa sandaling lumitaw ang napakalaking halimaw na iyon mula sa tubig, mayroong isang piting ng dagat demonyo sa kanyang higanting bibig, na marahas na pinunit nito, at ang hamog ng dugo ay nakakalat sa buong langit sa nakapalibot na ibabaw ng dagat. Higanting buwaya sa malalim na dagat. Nanginginig ang ekspresyon ni Yehan. Ang species na ito ay malapit na sa tuktok ng food chain sa walang pag-asang mahay. Karaniwan silang kumakain ng mga piting ng dagat demonyo, at ang kanilang pagkamatay ay lubhang nakakatakot. Kung ito man ay higanting buwaya sa malalim na dagat o mga piting ng dagat demonyo, silang lahat ay kabilang sa ang mga halimaw sa dagat ay malupit sa likas na katangian, lalo na pagkatapos ng pagbabago ng walang pag-asang dagat ng demonyo, sila ay sinalakay ng demonic energy, at naging mas masama pa. Hindi alam ni Yehan kung gaano karaming nakakatakot na nilalang ang naninirahan sa walang pag-asang dagat ng mga demonyo, ngunit kahit ang kataas-taasan ay hindi naglakas loob na madaling pumasok, na nagpapakita kung gaano nakakatakot ang lugar na ito sa dagat. Isang sandali mamaya, matapos umalis ang piting ng dagat demonyo at ang higanting buwaya sa malalim na dagat, pinatakbo ni Yehan ang bangkang kahoy pasulong. Bagaman si Yehan ay may suporta dito, tiyak na hindi siya gagawa ng anumang panganib na maiiwasan, panganib. Gayunpaman, sa isang lugar sa dilim, mayroong isang malupit na aura na tumitig kay Yehan. Sa ilalim ng dagat sa ilalim ng bangkang kahoy ni Yehan, isang mollusk species na kasing laki ng isang elepante, na may itim na katawan at haba na 30 metro ay lumulutang sa ilalim ng dagat, na sinusundan si Yehan ng malapit na naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan ng kidlat. Bigla, ang mabangis na aurang iyon ay biglang namukadkad, at ang malalim na kuryente sa dagat sa ilalim ng dagat ay sumugod patungo sa bangkang kahoy ni Yehan na parang kidlat. Naramdaman ng mabangis na aurang ito, ang mga kilay ni Yehan ay nagtipon, ang kanyang palad ay nanginginig, at ang bangkang kahoy ay sumugod na parang kidlat. Wow! Sa ibabaw ng dagat sa likuran, ang malalim na kuryente sa dagat ay sumugod sa hangin, at ang napakalaking katawan nito ay sumugod palabas ng tubig na nagtutulak sa itim na tubig sa dagat na gumuulong. Si Yehan ay nakatayo sa bangkang kahoy at lumingon upang tumingin, sakto lang upang matugunan ang mga duguan at mabangis na mga mata na iyon. Buwaya sa malalim na dagat. Kumunot ang loo ni Yehan. Ang ganitong uri ng nilalang ay nasa parehong antas ng higanting buwaya sa malalim na dagat sa walang pag-asang dagat ng mga demonyo, ngunit ang buwaya sa malalim na dagat sa harap ni Yehan ay isang anak lamang, ang katawan ng isang nasa hustong gulang na buwaya sa malalim na dagat maaari itong umabot ng 1,000 metro ang haba, at maaaring pumasok sa dagat upang makipaglaban sa mga dragon. His! Bigla, ang alon ng malalim na kuryente sa dagat ay dumating patungo kay Yehan na may nakakatakot na alon ng tubig, at may isang mahinang kulog at kidlat na inilabas. Ikaw na hayop, napakawalang ingat mo. Malamig ang ekspresyon ni Yehan, at agad, ang mga pagsabog ng nagyayelong aura ay sumabog mula sa katawan ni Yehan, na kasing lamig ng langit at lupa, at maaari itong makita ng bahagya na sa sandaling ito, ang mga kamay ni Yehan ay natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo. Kapangyarihan ng yelo, Selyo. Malakas na sumigaw si Yehan, at sa palad ng kanyang kamay, ang walang katapusang kapangyarihan ng yelo ay kumalat patungo sa nakapalibot na ibabaw ng dagat. Sa isang iglap, ang ibabaw ng dagat sa loob ng 1 kilometro sa paligid ni Yehan ay nagyelo at naging itim na yelo. Sa ibabaw, ang malalim na kuryente sa dagat na papalapit kay Yehan ay nagyelo rin sa ibabaw ng dagat tulad ng isang iskultura ng yelo. Heavenly Demon Fist, patayin.
Agad, ang katawan ni Yehan ay sumugod palayo, at ang isang ulap ng demonic energy ay pumapalibot sa kanyang kamao. Agad, ang nakakatakot na suntok na iyon ay tumama sa iskultura ng yelo. Boom! Ang nakakagulat na puwersang ito ay sumabog palayo, na nagdulot ng pagsabog ng iskultura ng yelo kaagad, at ang katawan ni Shenhai Dianmang ay naging mga piraso ng yelo na lumilipad sa buong langit, at nawala ang kanyang buhay. Gamit ang isang galaw, ang malalim na kuryente sa dagat na ito ay binomba at pinatay. Ang mga paraan at lakas ni Yehan ay natural na hindi maihahambing dito. Bumalik si Yehan sa bangkang kahoy, at ang nagyayalong libong metro na ibabaw ng dagat ay dahan-daang nawala, at ang mundo ay bumalik sa katahimikan. Sa mga tuntunin ng lakas, ang malalim na kuryente sa dagat na ito ay maaaring magdulot ng banta sa ilang mga ordinaryong kalahating hakbang na kataas-taasang nilalang, lalo na sa kanyang teritoryo, ngunit ang kasalukuyang lakas ni Yehan ay hindi na gaya ng dati.